Dumito naman ho tayo mga bossing. Dito kung bakit daw pabago-bago ang sinasabi ng mga diskaya. Halata naman ho ito No? Halata naman, may kumukumpas daw po. Halata sabi, kaya pabago-bago sinasabi, may kumukumpas sa mga diskaya? Question mark daw ho. Ayan, Pacifico, si Sara, kala ko si Bitoy At si Ace Barbers. Naniniwala ang liderato ng mababang kapulungan ng Congress na may kumukumpas sa mag-asawang kontraktor na sina Pacifico Curly Diskaya at Rowena Cesara Diskaya dahilan kung bakit umano hindi buo at pabago-bago ang kanilang pahayag kaugnay sa maanumalyang flood control project. At mga kababayan, isa pa yan, pabago-bago. Sa tingin nyo, pasado yan para maging state witness para sumailalim sa Witness Protection Program. Sabi nga ho ni Senator Tito Soto, papakainin pa natin yan. Tayo pa magpoprotekta sa kanila. Ang dami na di umanong ninakaw sa gobyerno sa bayang Pilipinas. Tapos yan pa ang magiging state witness. Kesa naman daw, wala sinabi, wala. Kumbaga, sa akin lang, kesa naman kay Bryce Hernandez na ayun, talagang all out. Pag nagsalita ng pangalan, eto po ebidensya ko dyan. No? Eto po yung mga picture niyan. Ganun kasi yung kay Bryce Hernandez. Di ba? Versus dito, pinangalanan Marcin Teodoro, pinangalanan yung kaalyado ni Vico Soto, pinangalanan yung isang congressman. Yung mga yun, mga nagsalita ho. Yung isang congressman sabi, wala po kaming proyekto, ni isa man na ang humawak ay mga diskaya. Paano naman ho ako hihingi ng pera dyan? Tapos ang usapan. Di ba? Ina-underestimate ng mga senador na ang mga congressman. Hindi, mas malakas di ba? Sabi ni Sadboy, obvious naman Mark kung ikaw yung sumulat ng affidavit mo, kahit pikit mata, maisasalaysay mo ng maayos, pero halatang hindi. Oo nga, no? Oo din, Hindi sila talaga ang gumawa nun. Kaya, hindi nila masagot yung mga tanong sa kanila ng kasi, siguro, ewan ko lang mga kababayan, siguro yung nakasulat doon sa affidavit, from 2022 hanggang 2025 lang, kaya ho yung natanong ni Senator Tulfo about 2018, alumpihit po yung wet packs. Wag niyong isisingit si Jinggoy porket naman, nabanggit na naman po yung wet packs, nagjijinggoy na naman kayo dyan sa comment section. Kayo talaga? Kayo talaga alumpihit yung wet packs. Ibig sabihin nun, hindi mapakali, hindi masagot. No? Iba po yun doon sa alumpihit at doon po sa dumugo yung wet packs. Magkaiba ho yun mga boss. At 2022 pa daw 2002 pa daw nangyari yung dumugo yung wet packs. Sa Almoranas yata. Dahilan kung bakit, asa na? Naniniwala ang liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso na may kumukumpas sa mag-asawang kontraktor na si Pacifico Diskaya. Dahilan kung bakit umano hindi buo at pabago-bago ang kanilang pahayag. Pag pabago-bago pahayag, ang hirap maging state witness niyan. Ayon kay dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na tagapagsalita ni House Speaker Romualdez, magkaiba ang testimonya ng mga diskaya sa Senado at sa Kamara. Correct. Di ba? Ano sabi doon sa Senado? Wala po. No? Wala daw mga senador, mga bossing. Sabi doon sa Actually, tapos pagdating naman sa Congress, meron naman daw mga nanghingi sa kanila. Nagbanggit ng isang pangalan na panahon ni dating Pangulong Duterte na humingi sa kanila. Sa kasamaan palad patay na yung binanggit. Estilo ho yan, mga kababayan. Estilo po ng mga hindi nila maipaliwanag kung saan nanggaling yung mga kaperahan nila, etc. Yung tipong example ako ho. Mark, bakit may $1 billion ka, may 1 billion peso ka sa iyong account? Dahil po sa illegal yun, sasabihin ko ba sa iyo, ito galing kasi yan doon sa Pogo, kasali ako doon sa Pogo. Sasabihin ko ba sa inyo, di pina-aresto nyo ako. Sasabihin ko na lang, hindi kasi pinamana sa akin yan Sino nagpamana sa iyo niyan?
Yung lolo ko po pinamana nung lolo ko yan sa akin, 1 billion po, no, nilagay niya bago siya yumao. Nasaan yung lolo mo? Sige, patatawag namin dito. Patawag niyo po, no. Nandun po nakaburol. Nakalibing na po. Nako, paano papaliwanag yan? Stop na dun. 'Di ba? Stop na ho dun. Wala yung nagpamana. Paano pa? Basta yan po ang nagpamana sa akin. Tapos na. Imbestigahan natin yung lolo mo, ganito, ganyan. O sige, imbestigahan nyo, patay na ho. No? Paano nyo pa malalaman? Kung may nagpamana din sa kanya nung pera na yon, ganon. Di ba? Sige, gilapin namin. Yung lolo mo, hanapin namin kung saan galing yung 1 billion niyang ipinamana sa iyo. Paano po kung pinamana din sa kanya nung kalululuhan niya? O, di ba? Lunes, ABC, ang kanta doon daw sa Senado. Pagdating ng Martes, ang kanta sa kamera ay XYZ na daw ho. Kaya mukhang may motibo itong Diskaya. Ito ba ay dapat paniwalaan? Ito ba ay dapat pakinggan? At ang kasunod na tanong dyan, ito ba ay dapat maging state witness? Diba? Yun ang tanong dyan. Pabago-bago. Halata na may iniingatan lang. Halata na ayaw lang mapasok sa oblo. Diba? Idinagdag pa niya na mismong ilang kongresista, kabilang si Marivic Cofilar, ay kinompronta si Curly Diskaya sa kamera matapos nitong pangalanan ang ilang mambabatas. So isa din o yun. Hindi sila magkakilala. Subalit na tameme umano ang kontratista. Bukod dito, pinagdududahan din ni Barbers ang tanging taong 2026 lang ang sakop ng affidavit ng Diskaya. Ganong nagsimula na umano silang mangontrata 2016 to 2017 mula sa datos na inilalantad ni Jervilo Wistro. Dito umano nagsimula, lumaki ng gusto ang yaman nila. Bakit hindi niya isinama yun? Sabi daw, hindi, meron daw mga humihingi sa panahon na yon, pero hindi niya isinama. Kasi daw, hindi naman daw nabigyan. Humingi pa din po. Nagbalak pa rin po na kumurap sa gobyerno. Di ba dapat kasali yun, mga yun. Tapos, para mailantad, maipaalam daw ho yun, mga kababayan, executive session na lang daw po. Pero doon sa Senado, ibang klase, rektahan, pinangalanan, Chodoro, etong Copilar, tapos yung mga Kelamin Mendoza, ano pangalan nun? Nakalimutan ko yung pangalan. Mga sinama nila, rektahan nilang man. Tapos pag sa Kongreso, executive session na lang daw. Di po ba, mga kababayan? Upon this own request, Mr. JP Mendoza has left a protective custody of House of Representatives 12 September 2025. He expressed his wish to be with his family at this time. Sabi dito. Si Mendoza ay kabilang sa tinaguriang Bulacan Group of Contractor o BGC. Humingi ng proteksyon matapos makatanggap ng banta mula sa isang umano'y hitman bago ito humarap sa investigasyon sa Kamara. Anyway, mga bossing, sabi ni Sambong, De La Rosa, Slam Soto, amid debate over custody. Bukas na natin topic to. Tsaka po yung isa yung kay Boy 10K. Ano po? Sa ngayon, magpapaalam muna ako sa inyo. Magtatrabaho naman ho ako, mga kababayan. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. At huwag niyong kalimutan na pindutin yung like and share dito po sa ating channel. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating